Suportado ng business sector ang entertainment at liquor ban na ipatutupad ng lokal na pamahalaan sa kapistahan ng Sinulog sa Cebu City. Maging sa mga street party, pagbabawal din para sa kaligtasan ng lahat. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Kabubukas pa lamang ng bar-restaurant na ito sa Mango Avenue sa Cebu City, isa sa mga entertainment hub ng lungsod. Nataon na malapit lang sila sa ruta ng Solemn Foot Procession at Sinulog Grand Parade sa ika-18 at 19 ng buwan ng Enero. Talagang perfect yung timing because of the Sinulog. This is a better and bigger bar compared to the two branches we have. So we will be more than glad to welcome other from tourists to the locals and foreign guests. Kamakailan lang, isang executive order ang inilabas ng lokal na pamahalaan na nagbabawal ng entertainment at pagbebenta ng alak sa oras ng pagdaraos ng Solemn Foot Procession at ang Sinulog Grand Parade. Agad namang ipinaalam ng bar-restaurant na kanilang susundin. Yan din yung support natin sa city government of Cebu City, just to make sure that the crowd is safe. Kasi I'm sure that's the only intention of the city government. Ipinagbabawal din ng LGU ng Cebu City ang pagsasagawa ng street party, isa sa mga pinupuntahan lalo na ng mga kabataan. Okay, just know that I want that the roads are free from any obstruction. And so that is why I am banning street parties. The conduct of street party is strictly prohibited in any area within Cebu City from January 18 to January 19, 2025. This is to ensure that public thoroughfares are free from any disruption and obstruction which may affect immediate emergency response or rescue operations and rendition of government services, and to ensure the maintenance of public security and safety for all. Sunod-sunod na ang gaganaping cultural at religious activities para sa kapistahan ng Sinulog. Kaya naman, inaasahan na makatutulong ang executive order para maging mapayapa at mas maging makabuluhan ang pagdaraos ng Fiesta Senior. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.